Nasa 40s ka na ba ngayon or late 30s at wala pa rin ipon? Huwag kang mangamba dahil may oras ka pa para magsimula. Sa video na to, ituturo ko sa iyo ang 5 simple steps na pwede mong simulan ngayon para makapag-ipon ka na at masecure ang financial future mo. Watch until the end dahil baliwala lahat ng sasabihin kong steps kung hindi mo rin gagawin yun. Step number 1, itatak sa isip na hindi pa huli ang lahat. Kapag nasa 40s ka na at wala ka pang ipon, minsan naisip mo na baka hindi ko na kaya kasi late na. Pero ang totoo, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka naman nag-iisa sa journey mo. Marami ring nasa edad na 40s ang nag-uumpisa pa lang din sa pag-iipon. Kaya importante na magkaroon ka ng mindset shift dahil ito ang starting point sa lahat. Kaya stop blaming yourself or others sa mga maling nangyari sa past mo. Ang mahalaga ay nakafocus ka sa ngayon. Sabi nga nila, age is just a number. Kaya kahit nasa 40s ka na ngayon, pwede ka pa rin makapag-ipon. Basta magdesisyon kang gagawin mo ito at para magawa mo ito, dapat gawin mo muna ang next step. Step number 2, alamin ang sitwasyon ng pera mo. Kung gusto mong makaipon ngayong nasa 40s ka, kailangan alam mo muna kung ano ang kalagayan ng pera mo ngayon. Know your numbers, ika nga nila. So, magkano pumapasok na income? Magkano ang expenses? May bisyo ka ba na malakas umubos sa pera mo? Ang tip dito, i-audit ang sarili for 30 days. Isulat lahat sa papel ang gastos, kahit malit man yan o malaki. Kasi ito ang magsisilbing basihan kung ano pa ang pwede mong improve, bawasan, or tanggalin ng tuluyan. Pagkatapos nito ay mag-set ka na ng savings goal. Pero ayon sa mga eksperto, sa edad na 40s, ideally, dapat meron kang at least 3 times ng annual income mo bilang savings. Kung 30k ang monthly salary mo, ito ay 360,000 pesos annually. Kaya kung i-times natin ito sa 3, ideally ang target savings mo ay nasa 1 million pesos. Medyo nakakalula pakinggan, no? Pero kung hatiin mo ito sa 10 years or 120 months, lalabas na 9,000 pesos per month lang ito or 300 pesos per day. Mas manageable na ito, di ba? Kaya yung 300 pesos na consistently mong naiipon, ito yung makakatulong sa retirement fund mo at magbibigay sa iyo ng peace of mind sa future. At mamaya sa step 5, may babahagi pa akong paraan para mapabilis ang savings mo. Kaya stay tuned. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Step number 3, unahin ang ipon. Isa sa pinakasimpleng rule na nakakalimutan ng karamihan, pay yourself first. Kapag natanggap mo ang sahod o kita mo, dapat savings muna bago gastos. Hindi yung tipong kung ano na lang ang matira sa dulo, kung meron pa, ayun ang iipunin mo. Minsan kasi, inuuna mo pa si Shopee, si Travel, si Alak at Yossi, imbes savings muna. Ngayon, kung kaya, dapat 30% na agad ng income mo ang isave mo. At kung mas konti ang gastos mo ngayon, pwede mo pang gawing 40% o 50% yan. Siyempre, depende ito sa current na situation mo. Sa edad na 40s, priority mo na hindi makipagsabayan sa luho at bisyo ng iba, kundi ang seguridad ng future at ng pamilya mo. Kaya importante rin ang 2 golden rules na ito. Number 1, magkaroon ng emergency fund para hindi ka agad mangutang kapag may biglaang gastusin. Number 2, huwag sayangin ang pera sa mga bagay na hindi mo kailangan. Ito self-explanatory na. I-prioritize natin yung mga needs natin. Masarap kasi sa pakiramdam yung tipong kahit anong mangyari, may nakatabi kang pera para kahit papaano ay panatag ka sa kahit anong sitwasyon. Pero kahit magaling ka sa pera, kung mali naman ang paggamit mo sa susunod na step, mahihirapan ka pa rin makapag-ipon. Step number 4, maging matalino sa utang.
Maraming nahuhulog sa trap na kapag may problema, automatic uutang agad. Kung naging habit mo na ito, kailangan mo na itong baguhin. Dahil kung hindi, interest at bayarin lang sa utang ang kakain sa future savings mo. Pero klaruhin natin, hindi naman lahat ng utang masama. May tinatawag na good debt, gaya ng loan para palaguin ang negosyo mo o dagdag puhunan para kumita pa ng pera. Pero kung utang lang ito para sa luho, sa bisyo, sa sugal o sa bagay na hindi mo kailangan, ito ay bad debt. At kung may utang ka na ngayon, huwag mo nang patagalin pa. Alam mo bang may dalawang paraan para bayaran ito ng mas mabilis? Number 1, unahin ang maliit. Bayaran mo agad ang pinakamaliit na utang mo. Yung mga nasa hundreds or thousands lang. Para mabilis kang makakuha ng momentum sa pagbayad at magkaroon ka na kaagad ng peace of mind. Number 2, unahin ang malaki. Pwede rin namang unahin yung may pinakamalaking interest na utang para mas makatipid ka in the long run. The more kasi na pabayaan mo ito, mas lalo kang mahihirapang makabayad. Ilista mo lahat ng utang at mag-decide kung unahin ang maliit or yung malaki. Importante, bayaran lahat ng utang para makausad ka at makapag-umpisa ng makaipon. Imagine yung sahod mo, imbis na napupunta sa interest or pambayad utang, ay napupunta na dapat sa savings at investments mo. Pero, paano kung wala ka namang utang, ngunit hindi ka pa rin makaipon? Ito talaga ang dapat mong ginagawa. Step number 5, learn to earn more. Kung gusto mong mas mapabilis ang ipon mo ngayong nasa 40s ka na, kailangan mong dagdagan ang iyong income. At ang sikreto, huwag matakot matuto. Keep reading, keep watching videos, mag-attend ng workshop o certifications. Kasi nakakatulong ito para madagdagan ang knowledge at skills mo na over time makatulong sa pag-increase ng income mo. Kaya kahit high-tech na ang mundo ngayon, hindi ito sapat na excuse para hindi ka matuto at mag-adapt. Dati nga, 'di ba? Hindi ka naman marunong sa internet, Facebook at sa YouTube. Pero ngayon, tingnan mo, kaya mo nang mag-selfie at mag-post. Ganon din sa skills. Lahat yan natututunan. Maraming late bloomers ang naging successful. May mga nasa 40s na nagsimulang mag-business, mag-freelance o matuto tungkol sa investing. Ang mahalaga, hindi ka tumigil at ma-stuck na lang sa nakaraan. Dahil nagbabago ang panahon, maraming bagay na meron dati na obsolete na ngayon. At isa pang pwede mong subukan as someone na nasa 40s ay ang Pag-ibig MP2 savings na sa recent years ay may average na 7% annual return. Na kung ikukumpara natin sa bangko na halos wala pang 1%. Kaya dito sa MP2, mas bibilis yung ipon mo compare kung nakatambak lang ito. At marami pang ibang investments. Basta kailangan na iintindihan mo, pinag-aralan mo, at dapat alam mo rin ang risk tolerance mo. Dahil lahat ng investment may kakibat na risk. Dahil hindi ito easy money. Laging tatandaan na ang income mo ay hindi fixed. Ibig sabihin, hindi habang buhay na hanggang dyan na lang yan. Dahil habang nag-i-invest ka sa sarili mo at natututo ka ng bagong skills, pwede mo pang i-unlock ang mas mataas na income potential kahit nasa 40s ka na. Tandaan na walang masama sa mabagal at maliit na progress. Ang importante ay tuloy-tuloy tayo at hindi natatakot matuto. Pero teka, kahit ganun ka kagaling mag-ipon at kumita, may dalawang importanteng bagay na huwag mong babaliwalain. Bonus, dalawang importanteng bagay. Number 1, pangalagaan ng physical at mental health. Sa edad na 40s, kailangan mong mas alagaan ang katawan mo dahil maybe 20 to 25 years from now ay retired ka na. Kaya napaka-importanting mag-exercise, mag-gym, mag-jogging, mag-bike, mag-zumba o kahit simpleng paglalakad. Basta importante, kumikilos ka. Kumain ng tama, matulog sa oras, at
at iwasan ng mga bisyo na pwedeng magdulot ng sakit sa hinaharap. At syempre, huwag din kalimutan ang mental health mo. Iwasan ang mga toxic na tao, sobrang stress at drama na nagpapabigat ng iyong isipan. Tandaan, kung hindi mo alagaan ang sarili mo, baliwala ang ipon at investments mo. Hindi mo rin may enjoy ang retirement kung maga ka pang tinamaan ng sakit dahil sa kapabayaan mo sa sarili. Isa pang huwag mong babaliwalain ay number 2. Disiplina at commitment. Lahat ng tips at steps na sinabi natin kanina ay magiging useless kung wala kang consistency. Ang goal mo ngayon ay mag-ipon at maganda para sa iyong retirement. Kung ayaw mo maging burden sa anak at pamilya mo balang araw, kailangan mo maging focused at disiplinado ngayon. Start small, gawin mong habit at tiyak makakaipon ka rin kahit paunti-unti. Tandaan, hindi pa huli ang lahat. Basta committed ka, may mararating ka sa buhay. At kung gusto mo pa ng practical tips para makaipon ka ng pera kahit na maliit ang kita mo ngayon, panoorin mo na itong susunod na video na nasa iyong screen. Click mo na. Watch now.